Alam nyo ba na hindi porke kulay puti ang iyong singsing, kwintas o bracelet o anumang alahas, ito ay hindi na ginto sapagkat may mga ginto na kulay puti, ito yung tinatawag na white gold. At ang white gold, ito po ay imported. At ang kulay ng white gold, kulay stainless na puting-puti. Lamang ang may alam. Magandang panahon ulit sa inyo mga ka-MT, More Than Treasures. Sa mga sumusuporta ng aking YouTube channel, marami pong salamat sa inyo. At ngayon po ay sasagutin ko po yung request ng isa nating tagasunod. Ang sabi niya ay, paano daw ba malalaman kung ang isang alahas o singsing ay isang white gold? Ano po? Bago po natin i-actual ang pagtingin sa white gold, gusto ko po muna sa inyong sabihin na ang mga white gold, kalimitan po niyan ay meron po silang tatak. Kalimitan po ang tatak ng white gold ay halimbawa 18K, tapos ay meron nakalagay doon WG. 18K WG, ibig sabihin po WG is white gold. 18K WG, white gold po yan. Yung iba naman, Bulgari, makikita nyo Bulgari 750, Bulgari 18K, ano po? Karcher, Tiffany 750, Tiffany 585. Pero ang kulay po nila ng white gold, kapag ito pong white gold ay bagong-bago pa, tulad ng kwintas, singsing, anumang alahas, kapag ang white gold po ay bagong-bago pa, ang kulay po niyan ay parang stainless. Kita niyo po yung stainless na pinakamaputi sa lahat. Yung stainless po na bagong-bago, puting-puti po yan. Ganyan po ang kulay, ang kahawig ng white gold. Pero habang tumatagal, yung white gold, habang naluluma kasusuot, yan po ay medyo namumutla na. Naghahalo na po ang dilaw at puti. Makikita mo, bakit kaya itong, pag hindi mo alam na white gold, isipin mo silver. Pero bakit madilaw-dilaw na? Ibig sabihin, yan po ay white gold. Minsan naman ang white gold, halimbawa may singsing ka pong white gold, itapat mo po sa sinag ng araw, tapat mo. Kulay dilaw po yan, lumalabas ang kanyang pagka-yellow. Yan po ay mga simpleng tips. Tip ko lamang sa inyo. Ngunit, kapag ito po ay sinubukan nyo, hindi po kayo magkakamali sapagkat ang aking tinuturo po sa inyo ay base lamang sa 14 na taon kong pamimili ng alahas. Tandaan nyo po, iba po yung galing ng namimili ng alahas kaysa po sa galing ng bumubuo ng alahas. Kasi yung manggagawa ng alahas, bumubuo lang po yan. Pero yung mamimili, talaga pong magagaling magsipag-asa yan. Yung nga po sa aming bagsakan, pinuputol pa yan ang mga alahas kapag talagang alanganin. Pero may mga white gold din po na walang tatak. Makikita mo, pag ako namimili ng alahas, pag nakita kong suot ng tao yung kanyang kwintas, singsing, yan po'y alam ko na agad kung white gold. Kahit pa po yan ay maputla, kahit puting-puti, unang-una tinitignan ko po yung lock. Kalimitan nakalagay dyan, 14K, kaya ay 14K WG, 750, Italy 750, pero ang kulay niya, kulay puti. Pero kung walang tatak, dyan na po tayo gagamit ng aktual na pangtingin ng ginto or white gold. Gamit po talaga natin lagi sa pagtingin ay ang bato at ang asido. Yan po ang ginagamit ng mga eksperto. Tandaan niyo po, kapag ang white gold, ito po, kulay puti po yan. Yan. May tatak po yan sa loob na Italy 750. Pag sinabing Italy 750, 18K po yan. Pero bakit kulay puti? Ang tawag po dyan ay white gold. Ngayon, ito puti.
malalaman nyo po yan kung white gold sa pamamagitan po ng bato. Okay? Ikukuskus po natin sa bato yan. Dapat ang maging kulay po nito sa bato ay kulay dilaw. Kapag ikinuskus mo po sa bato yan at yan ay kulay puti lamang, ibig sabihin, pwede pong ito ay silver o pwedeng ito po ay stainless. Pero kung original po ito na white gold, kahit walang tatak, kasi kulay puti, dapat pag kuskus mo po dito ay kulay dilaw. Okay? Kuskus po natin. Yan. So yan po. Wow! Medyo maputla po ang kulay niya. Ganyan talaga po ang white gold. Dilaw na medyo maputla. Okay? Malalaman po natin yan kung tunay na gold. Kung ito po ay tunay na gold, dapat kapag ka po binuhusan ng asido ay hindi siya mabubura. Hindi po mabubura siya. Okay? Pag binuhusan mo ng asido at hindi nabura, ibig sabihin, ginto po yan, white gold yan, kasi dilaw. Pero, kapag binuhusan mo po yan ng asido, kahit na po yan ay kulay dilaw at nabura, ibig sabihin, tanso, peke. Okay? Pero pag kuskus mo po ng iyong white gold na singsing, at ang kulay po sa bato ay kulay puti, dalawa lang po ang pwede niyan. Stainless or silver. Pwede din pong aluminum. Ano po, pero ang aluminum halata na kasi magaan. Pwede din pong platinum. Basta ang mahalaga ang white gold, kulay puting singsing, pag kinuskus mo po sa bato, dapat dilaw. At kung yan ay ginto, hindi po porke dilaw yan, ginto na ha. Kung yan man po ay dilaw, dapat po hindi siya matanggal sa bato kapag inasido mo. Kapag hindi yan natanggal, yun ay tunay na gold, white gold. Pero pag natanggal po yan kahit dilaw, ibig sabihin tanso lang yan. Okay. Kita niyo po. Hindi siya nabura. Hindi nabura. Ibig sabihin po yan ay tunay na white gold. So, lagi niyo pong pakatandaan na pagdating po sa alahas, hindi po pwedeng experiment, hindi pwedeng nag-aalam-alaman. At ako po, nasanay ako sa pag-aalahas. Siguro, pagtungtong ko po ng 10 taon sa aking pamimili ng alahas, talaga pong doon ko na po na-experience ang iba't ibang klase ng alahas. So, marami pong salamat at nawa ay paki-subscribe niyo po ako, paki-like at paki-share upang sa mga susunod na video ko ay masundan niyo po ako. Salamat po.